Okay, dito na naman tayo sa highest point or old highest point dito sa may Atok. Pakita ko ulit sa inyo yung view. Ito yung kasama natin, nagpe-picture na. Hindi na mapigilan mag-picture eh, ganda eh. Doon tayo galing guys. Ayan, ayun yung Mountain Back. Yun sa pinakataas na yan. Taas, no? Ayan, yung video na yun kay Boss J4 yun, na YouTuber, vlogger. Lagi kong pinapanood yung mga vlogs niya. Sa kanya ko na-discover yung Mountain Back na yan. At ito po nga, sinasabi niya, napakatarik, buti kinain na sakyan mo. Buti kinain ng Mirage G4. Mukha sa video kasi mukhang hindi matarik eh. Pambira, napakatarik pala talaga. Kinabahan nga ako doon, kala ko hindi kakayanin eh. Tuloy na natin guys. After natin sa Baguio, diretso tayo ng second highest point ng Philippine Highway System tsaka Mountain Back. From SM City, Baguio, papuntang Mountain Back, merong layo na 55.9 kilometers or 2 hours na biyahe. Hindi kasama mga stopover dyan. At hindi nyo talaga maiwasan na makadaan sa second highest point. Dito sa may Atok, Benguet, papuntang Mountain Back, madadaanan nyo yan. At ang dadaanan natin is Halsima Highway, isa sa mga pinakadelikadong daan sa Pilipinas, yung Halsima Highway. At saka along the way, marami kayong madadaan ng mga view deck, yung Ambassador View Deck, napakaganda dyan, tsaka mga kainan. Yun lang, let's go! Ayan, nagutom na nga kami habang bumabiyahe. Mga alas 2 na siguro yan eh. Pangalan po ng restaurant na yan, coffee and restaurant, is Atok Arabica. Sinesearch ko sa Google, hindi ko makita. Siguro, mukha kasi bagong tayo rin yan. Ewan ko, parang matagal na rin yung Atok Arabica na yan eh, yung restaurant na yan. Hindi ko alam bakit hindi makita yan sa Google Map. Pero along the way lang yan from SM City, Baguio, papuntang Mountain Back. Isa lang naman yung way eh. Yan, may kita nyo yan. Napaka-solid ang pagkain dyan, guys. Yung pagkain dyan nagre-range ng 200 to 300. Depende sa ulam. Tapos may mga tinda silang mga weird stuff dyan. Mga nito. Basta weird. Nawiwirdohan ako. May flauta ni Lazarus dito, guys. Oh. Binibenta nila yun eh. Diba? Ito, guys. Binibenta nila yan. Tapos ito, leather. Tapos ito, may aso. Diba? Oy, dyan na pala yung pagkain natin guys. Sinigang na tilapia at saka kining with pechay. Ayun ang menu nila nung pumunta kami, ang kining with pechay. Yun po yung in-order namin, smoke na baboy, parang etag sa ibang term. Tapos tatanungin nila kayo dyan kung anong gusto nyong luto, may sabaw ba, sinigang, nilaga, o ginisa lang, o prito lang.
tatanungin ka nila kayo kung anong gusto nyong luto dyan. Tapos yung rice, nagre-range yung price ata ng 30 to 40 pesos. Pero yung in-order naming 3 rice, parang isang kaldero na, ang dami nila mag-serving. 2 ulam lang, pinilit pa naming maubos. Gutom na kami that time pero parang sobra-sobra yung 2 ulam na in-order namin. 200 to 300 yung range ng bawat ulam sa kanila. Pero ang daming serving naman. At lutong probinsya talaga. Yung sinigang na tilapia, kamatis lang yung ginamit nilang pampaasim. Pero ang sarap. Ewan ko bakit ganun. Ang sarap Tapos yung kining with pechay, yung etag. First time ko lang makatikim. Solid, napakasarap. Pag nakita nyo yan, yung Atok Arabica, hindi nyo makikita pa sa Google Map this time. Pero pag nadaanan nyo, try nyo po dyan. Tsaka ang ganda ng ambience. Tapos maganda rin yung view. Paglabas mo dyan, maganda yung view sa labas niya. Yun lang po. Andito na nga po tayo sa may second highest point of Philippine Highway System. Dati kasi yung highest point yung first highest point napalitan na. Meron nang pumalit sa kanya. Sa Tinok Benguet naman yun. Dadaanan din natin yun. Tsaka malamig na dyan. Sobrang lamig dyan at ang pangit ang park ko, no? Kasi yung katabi ko ang pangit mag-park. Wala na, no choice na ako. Tapos, ayan po yung view deck nila. Napakaganda po ng view. Parang mga painting lang yung mga bundok. At ang lamig dyan. Tinitiis ko lang yung lamig. Ayan, kitang-kita niya na rin natin po dyan yung Mount Timbak. Ayan, no? Hindi siya natatakluban ng mga ulap ngayon. Pero pag around 4 PM daw, 5 PM, natatakluban na siya ng mga ulap. At may mga tindang souvenir items dyan, 100 tatlo o kaya 50 isa, depende sa quality ng souvenir items mo. And wala pong bayad yung parking dyan. Yun lang. Ayan na nga po, andyan na po tayo sa may kanto, yung kaliwa, ayan po yung highway. Tapos yung kanan naman, ayan na yung papuntang Mount Timbak. Diba, nakita po natin sa napakataas, diba, ayan po yung dadaan, aakyatin ng ating mga sasakyan, no? Motor o sasakyan. At sa video ni J4, sa ibang video, kala mo, hindi totoo yung sinasabi nila, kala mo hindi matarik. Pero pag sa personal na, naku, mapapakapit ka sa brief na lang Napakatarik guys. Bibilisan ko na yung video. Hindi po mabilis yung takbo ko dyan. Babagal lang ako. Naka-primera lang ako. Naka-brake engine lang ako dyan. Nahirapan nga yung makina ko dyan Kala ko hindi kaya. Yun, makipot yung daan. Nakita nyo naman, pinagbigyan ako ng isang mintusya. Makipot yung daan. Tapos dun sa bandang taas, naku, bangin yun guys, bangin. Diba, nakita nyo naman kanina, diba, kung gaano kataas yung Mount Timbak, diba, from the highest point view deck, second highest point view deck. Tapos yan, kakaliwa kayo dyan. Tapos yan, naku, yung asawa ko nanginginig. Sabi, Jeff, ano ba tong pinasok mo? Sabi sa akin, ano ba tong pupuntahan natin? Sabi natin. Pati yung utol ko. Tapos ang kipot na nga ng daan, bangin na nga yun nasa kaliwa mo. Yan, may ginagawa pa. Tapos yan, nahirapan ako that time, guys. 16 minutes yung haba ng video na to. Kaya binilisan ko na, times 3 ko na yung speed. Papakita ko sa inyo kung gaano kahirap para kung gusto nyo pumunta dyan. Kasi pupuntahan natin Jack's Homestay. Jack's Homestay yung pangalan ng inn, ng bahay. Mamaya explain ko magkano yun. At ayan, nakakatakot. Mukhang hindi matarik pero pagdating dyan guys, ang kipot ng daan. Tapos busina ako ng busina kasi nga baka may makasabay, 'di ba? May makasalubong, 'di ba? Kailangan mo talaga bumusina. At
Yung mga ano naman dyan, mga driver, yung mga nakatira na talaga dyan, alam na nila gagawin eh. Pag may narinig sila nagbubusina, tatabi na sila. Ayan, may makikita ka naman parang space sa left side. Ayun, ano, langit na yun guys, oh. Nakita naman natin kanina sa ano, di ba? Sa view deck kung gaano kataas yun. Ganun kataas akitin ng mga ano natin, motor o sasakyan. Kaya naman guys, kasi ano pala kami diyan, 3 adult tapos full tank yung ano, yung aming trunk. Punong-puno yung trunk namin. Kasi may mga gamit tapos pasalubong na rin. Ayan, oh. Woo! Tapos yan, mas makipot na dyan. Makikita mo ni mga terraces nasa right side. Ayan, terraces na yan, mga terraces, mga vegetable, ang mga nakatanim dyan. Tapos yung mga gumawa dyan, tinanong ko yung mga nakatira dyan, sila din. Sila yung gumawa ng terraces. Wala silang ginamit na mga ano yun? Backhoe ba yun? Mga ganun. Mga makina. Wala silang ginamit. Tapos left side na naman. Puro left side guys. Ayan. Naku, napaka-directing guys. Sabi ko sa inyo, mapapakapit na lang kayo sa brief dyan. Kinakabahan nga yung asawa ko. Buntis pa yung asawa ko that time eh. Sabi ko, yak lang sa mo loob mo. Kaya natin to. Kaya ni Gray to. Kaya ni Gray yan. Yan, oh. Medyo mahaba, no? Bilisan pa natin, guys. Bilisan pa natin. Ayan. Kung sa Halsima Highway, nahirapan kayo sa may sa Baguiong Cannon Road. Ako, pag dadaanan nyo to, sabihin nyo, wala yun. Wala yung mga ano dun. Yung daan dun. Halsima Highway, wala yun pag nadaanan nyo to. Papasabi, basic lang yun. Mas mahirap to kasi ito. May halong ka ba talaga eh. Ako, ewan ko ba. Pero, pagdating nyo sa pinakataas, mapapansin nyo guys, oh, pumapasok na kayo sa loob ng ulap. Oh, diba? Ibig sabihin, nasa taas na kayo, nasa tuktok na kayo, malapit na kayo sa tuktok. Pero hindi pa yan yun. Mamaya may kita nyo, meron pang pinakamatarik dyan guys. NA school, oh, NA yung mga school ng mga bata. Pero may kita nyo, yun oh, ulap na tayo, nasa loob na tayo ng ulap guys. Diba? Diba yung sa video ni J4, papansin nyo, diba yung tuktok na tatakluban siya ng ulap. Parang Mayon Volcano, ganun ang feeling. Ayan, oh, minto ako kasi nakakabahan ako eh. Nakakabahan ako that time eh. Papasok, tutuloy ko pa ba to? Ito mo naman, oh, bangin na yun, oh. Pasang ikli, oh. Mabagal lang po ako yan, ha. Di po mabilis takbo ko yan. Nakapass forward lang po yan. Kasi 16 minutes to eh. Tapos, yun nga. Pero pagdating nyo sa tuktok, guys, naku, napakasaya. Pero yung gabi, naku, ang hirap yan. Bumuelo na po ako dyan. Dyan na kayo hihinto, guys, ha. Sa Jack's Homestay. Ayun, oh, sa left side, oh. Nakita nyo yun? Naku! Bubuelo kami dyan. Tok-tok yan, guys, oh. Yan, oh, matas pa. Alam mo talaga. Pambuelo. Ayan. Ready na ako. Binuksan ko yung ano ko, fog light ko. Kasi maulap na, oh. Tingnan nyo. Sumabit yung ilalim ko dyan. Ayan na guys. Akoy, kakatakot. Busina ako ng busina rin dyan. Oy. Baka may salubong ako. Kasi wala akong makitang ano eh. Pwedeng gilidan eh pag may makasalubong ako eh. Ay, naku. Nakakatakot talaga yung that time na yan. Naalala ko, natatawa na lang din ako eh. Ano ba itong pinasok ko eh. Buntis pa na ba yung asawa ko that time, guys? Buntis pa yung asawa ko. Nakakabahan siya. Sabi ko, ano lang, kaya natin to. Sabi ko, daan-daan lang naman ako. Hindi naman ako mabilis eh. Ayan. May nakita na kaming bahay. Medyo gumaan loob ko. O siyempre, meron pa pala. Ayan o. Ang tarik niyan. Ang labo ng daan. Sa camera kasi, kaya mukhang malinaw. Kasi nga, yung camera, pinifilter niya, diba? Pinapalinaw niya yung camera niya.
Pero pag andyan kayo, ang labo guys, ang labo. Kaya huwag kayong pupunta dyan ng gabi. Naku. Kaya pinilit ko talagang alas 4, andyan na kami dapat akit na kami dyan 4 PM. Sabi ng mga tao nga dyan, yun nga yung oras na tatakloban na ng mga ulap yung Mount Timbak. Yun na nga, totoo nga. Diba? Ayan na. At lapit na tayo sa dulo at Jack's Homestay po ang pangalan ng tutuluyan namin na inn. At ayan po kanilang cellphone number, si Ate Josie. Mamaya makikita nyo po si Ate Josie. Kontakin nyo lang po sila for reservation. At yung Jack's Homestay po, nag-google yan. Nakikita po yan sa Google Map. Pero wala po silang Facebook page. Wala po makitang Facebook page nila. At yan na po. Malapit na tayo sa pinakadulo. Yung parking, medyo forward lang po kayo konti. May parking naman dyan. Makita nyo mga Tamaraw FX, di ba? Naka-park lang sa gilid. Ganun din gagawin nyo. Sa kaliwang side, yung hagdan na yan, sa kaliwang side, ayun na po yung papunta sa may Jack's Homestay. Explain ko po mamaya yung kung magkano at saka yung room nila. Kung itsura. Yun lang. Woo! Yan. Nasa loob po tayo ng ulap ngayon mga kaibigan. Wala po tayo makita. Salamat po sa Diyos, kinaya ng aming kotse. Palakasan ng loob. Doon po kami mag-i-stay sa Jack Homestay. Ay, akit na kami doon. Let's go. Ganda. Ang ganda. Ano yan? Parang may apoy. No? Ayan, paakyat na po tayo. Sinama ko na po to sa video para may idea po kayo kung paano yung daan paakyat. Binilisan ko na para hindi tayo mainip, no? Ayan, along the way, mga terraces na po yan ng mga gulay, mga repolyo. Ayun, tinuturo ko po nasan pa yung Jack's Homestay na tutuluyan po natin. At mamaya makikita po nyo si Ate Josie. Siya po yung main contact dyan. Siya po yata yung may-ari ng bahay. Tapos, sobrang lamig na dyan guys habang papaakyat. Hinihingal na ako. Usually naman hindi ako hinihingal agad pero dyan pakiramdam ko numinipis na yung hangin. Tapos naka-short pa ako, hindi pa ako nagpalit tikas ang ulo ko Yabang ko Yabi ko kaya ko pero abang nasa pa lang, siguro yan dyan pa lang, hindi ko na kaya. Talaga, pinilit ko na lang talaga. Sobrang hirap na yung hininga ko dyan, sabi ko. Hindi ko lang pinapakita sa asawa pero hirap na ako dyan. Ayun, tapos yung kaliwa kayo dyan. Pagpapunta kayo dyan guys, magano na kayo, pajama na kayo, magsapatos kayo, magano kayo. Yun nga alam, wala akong sapatos sa dala dyan that time magmedyas na kayo, makapal na damit. Ayan. Tapos ayan po si Ate Josie. Siya po yung main contact dyan. Mount Timbak. Ayan po. Sabihin natin na yan. Ayan po. Hindi po yan Sea of Clouds. Nasa loob po tayo ng clouds. Si Ate Lani nyo po, siya mag-assist sa inyo. Tapos kasi sa bukas ng umaga, skill doon ng mister ko mag-check up. So siya, sa bukas siya na po. Mag-guide sa amin, sige po. Kung ano yung kailangan, tanungin nyo na lang sa kanya. Yun ang bahay nila dyan sa Bicol. Okay po. Sige po. Win. Baka bito, taluda na magtibag. Ay, hanggang dito yung Jesus, nasa loob po tayo na ngayon ng ulap, guys. Wala na kayo makita sa baba, Alam niyo yung nagpaputok kayo ng New Year sa bagong taon, pagkagising niyo ganito yun. Mas matindi ba to? Wala ka na makita. Nasa loob po kami ng ulap. Pero yung pollution, ito.
Ayan, dito po yung kwarto namin sa second floor. 2,000 pesos po for 3 packs. Tapos, wala silang heater kasi ayaw ni Ate Josie, Nanay Josie na magpalagay ng heater dito kasi yung iba daw di marunong gumamit. So, takore, mag-init ng tubig sa takore. Ang laki. Hindi ko alam kung gaano kalaki, pero laki lang dito kaya ayan. Tapos, libre na yung paggamit ng stove. Pwede kayo magluto, mag-charge, maghugas na mga pinggan na yan, pinggan, baso. Pero yung tubig dito, hindi po iniinom yan. Panghugas lang po yan. Meron namang tindahan si Ate Josie sa baba. Pwede kang bumili ng mineral water sa kanya. Tapos, ayan. CR. Tapos, ito yung for 3 packs. Dalawang, ano ba yan? Double, no? Full double, no? Ayan. Tapos, walang electric pan. Wala kayo makikita ng electric pan dito. Lamig na eh, may. Diba? Lamig na. Wala kayo makikita ng electric pan dito. Lamig na eh. Tapos, bukas, papatour guide kami. Doon sa Tok-Tok. Kasi para makita yung sunrise. May tour guide. Ang bayad sa tour guide 100 pesos per head. Tapos entrance fee 100. Bale, tatlo kami 600. Yan. Tapos nagpaluto kami yung mga tanim nila sa terraces na gulay, repolyo, tsaka sayote, ginisa na may giniling. 250 ang single sa amin. Tapos 30 pesos yung kanin per cup. Ayan, per cup, 30 pesos. Yun lang. Kaya na kami, pagod na pagod kami. Pero enjoy, napakasaya. Let's go! Ayan, may baluto namin na kinisang repolyo, sayote, may giniling. At, ayan, tosino at hotdog bao namin. Let's eat! At may tindahan po si Ate Josie sa baba. May tinda po sila yung mga medyas, bonnet, scarf. Tapos ayan po, nagpaparkila po sila ng makapal na jacket. 50 pesos po per jacket. Umarkila na po kami kasi kahit yung asawa ko naka-doble t-shirt, naka-doble jacket. Tapos doble yung pajama niya pero sobrang lamig po pa rin. Ganun din ako. Doble-doble na yung suot ko tapos wala pa ako sapatos, wala akong gloves. Tiniis ko na lang. Pinasok ko na lang yung kamay ko sa bulsa ng jacket na yan. Tapos umabot po ng 7 to 8 Celsius po yung lamig that time. Sinundo kami ni Ate Santa ng 4:30 AM. Kumatok na po sa dyan para pumunta kami sa may summit para makita yung sunrise at itour na rin kami dyan sa may Mount Timbak. 5:12 kami naglakad 5:20 yan dito na kami sa taas. Ayun na guys, ang sunrise. Woo! Napakalupit, napakalakas ang hangin guys. Tapos sabi ni Ate Santa, January nag-yelo yung mga halaman dito. Abangan natin pagsilip ni haring araw dito. Ito na po yung pinakasamit, ate. Yes, woo! 5:21 AM. okay na. Ito po. The third highest mountain in Luzon. Ito yung Mount Pulag. Mount Pulag po. Yun. Ayun ang Mount Pulag daw. Mount Al-Al na sa gitna. Mount Al-Al sa gitna. Yung isa, Mount Tabayok yung isa. Mount Tabayok. Yes. Mount Pulag, Mount Al-Al, Mount Tabayok. Mount Pulag. Let's go. Mabilis siguro.
Yan po, ito pong taniman or yung terraces na taniman nila, gawa po daw ng tatay ni Ate Santa. Yan, si Ate Santa po ang aming tour guide at kamag-anak po siya ni Ate Josie. At yung asawa ko kasama si Ate Santa, nangunguha sila or nag-aani sila ng mga ligaw na patatas. Ayan, natuto na yung asawa ko mag-aani ng patatas. Nagulat nga ako paano nila malalaman may patatas? Basta may something na may tumutubong dahon na iba sa mga damo. Ayun, patatas yun. Yung mga nakuha namin, oh. Dami na nakuha. Yun lang, salamat kung nakaabot ka dito. Sana nakatulong sa pag-share ng aming experience. Salamat. Peace out!